The human person in society. Simple lang muna ito. Ang konsepto lang, may mga tao na sama-samang nakatira, meron silang sariling uri ng pamumuhay, meron silang tradisyon, meron silang sariling paraan ng pagkilos, at meron silang buhay na kanilang pinapangalagaan kung saan sila naninirahan. Definition of terms. Society, alam na natin ito, a group of people living together with a common set of traditions, institutions, and interests. Mga tao na magkakasama sa isang lugar na merong kanya-kanyang pinaniniwalaan, kanya-kanyang buhay, ngunit pare-pareho ng interes. Okay? Halimbawa, sa Nueva Ecija, ang society natin dito, ang kalimitang pamumuhay ay farming. Sapagkat tayo ay nasa kapatagan, ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng palay or maaaring sa pagbubuo ng mga gusali. Sapagkat tayo nasa kapatagan, kung halimbawa naman na ikaw ay nasa karagatan, hindi ka magtatanim ng palay. Sa halip ay mangingisda ka na lang. Kung mapapansin nyo, inaangkop yung pamumuhay kung nasaan ka. Yun yung tinatawag natin na social context. Next, individuality. The quality or character of a particular person or thing that distinguishes them from others of the same kind, especially when strongly marked. Individuality. Ang bawat tao ay merong kanya-kanyang kalakasan, kanya-kanyang pag-uugali at kanya-kanyang pamumuhay. At sa individuality ng isang tao, dito natin makikilala natin kung sino nga ba ang isang tao. Diba? Sabing ganyan, we must stand when we are in a community. Okay? We must stand when we are in a community. Anong ibig sabihin natin ito? Umaangat ang personalidad, ang individual na tao sa isang grupo. Umaangat yung pag-uugali. Umaangat yung kanyang mga gawain, yung kanyang mga nakasanayan. Sabing ganyan, paglaruin mo raw ang mga bata, ang mga tao, mas lalo mo silang makikilala. Sapagkat kapag pinaglaro mo daw sila, dyan mo makikita yung naiinis agad, napipikon, yung mapagbigay, yung sports lang, so individuality. When I speak of individuality, ito yung parang identifying mark mo na kapag nakita kanila na si ano, ganito ugali niyan, mabait yan, si ano, medyo matara yan, ay yung tao na yan, matalino yan. Ay, ito matulungin yan. So, yung individuality. Next, social context refers to the specific setting in which social interaction takes place. Simplihan lang natin, ano nga bang social context? Ang social context ay ang kasalukuyang kinalalagayan ng isang tao. Kung ikaw ay mag-aaral, ang social context mo ay nakapasok sa pag-aaral, hinihingi sa iyong mag-aral, mag-submit ng modules, magsagot at unawain ng mga lessons. Kung ang social context mo ay isang teacher, ikaw ay gumagawa ng angkop sa pagiging guro. Kung ikaw ay naman namumundok, ang pagkakabuhayan mo doon ay pangangaso, paghahanap ng mga halaman na po pwede mong pagkakitaan. Okay? So yon, anong pagkakakonekta ng tatlong ito? Sa isang society, nakatira ang isang individual na merong sariling pag-unawa sa kanyang paligid, merong sariling pagkakakilanlan, at nakikisama siya ayon sa hinihingi ng kapaligiran na kanyang tinitirahan.